At sa araw po ito, gaya ng aming pinangako sa inyo, kasama po natin ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang hapon po sa inyo. Masarap po ba yung kape namin sa Ay, napakasarap po. Salamat po ng marami. Nako, simulan ko na po agad, Ka Edwil, ano po, dito po sa mga maiinit na isot. Marami po kasi yung mga nagtatanong sa amin mula ito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, Ka Edwin? Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Jen, sa inyo galing ang tanong pero i-address ko sa audience natin ang sagot. Sige po, ano tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Po, kaya sa kanila dapat makarating. Isang maulang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sa araw na itong pag-uusapan natin ay tungkol ito sa gagawing rally ngayong March 28 sa kaarawan po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit natin pag-uusapan yan? Sapagkat marami na po ang nagtatanong at marami na po ang nag-iisip kung ano daw ang stand or ano daw ang pananaw ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga bagay at mga issue na sa mga nangyayari ngayon. Kaya pag-usapan natin at syempre mayroon tayong panuuring video sa programang Saganang Mamamayan, maya-maya ng konti. Pero bago yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po. Luzon, Visayas at Mindanao, syempre pa sa mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, kumusta na po kayo? Nandito naman po ang inyong lingkod, Boss Rick. Ngayon, ang pag-uusapan natin, kagaya ng sinasabi natin, ipanuorin natin yung spokesperson, tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo na si kapatid Edwil Zabala sa kanyang pahayag kung ano ba ang stand ng Iglesia ni Cristo. Kagaya ng sinasabi ko, marami po kasi mga katanungan at pilit nilang ikinukonek ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte family. Kaya ito, panoorin natin kung ano yung sinasabi ni kapatid na Edwil Zabala at mamaya bibigyan natin ng reaksyon. Ito yung kanyang pahayag. Panoorin natin. Ayon, nagbabalik po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan, at sa araw po ito, gaya ng aming pinangako sa inyo, kasama po natin ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang hapon po sa inyo. Masarap po ba yung kape namin sa Ay, napakasarap po. Salamat po ng marami. Mukhang naparami po yung kape na inihain namin sa inyo. Medyo nanginginig na ka po ako. Una po, kamusta muna kaya, Ka Edwil? Mabuti po, awa ng Diyos po. Ayan, opo. Nako, simulan ko na po agad, Ka Edwil, ano po, dito po sa mga maiinit na isot. Marami po kasi yung mga nagtatanong sa amin mula ito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, Ka Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Jen, sa inyo galing ang tanong pero i-address ko sa audience natin ang sagot. Sige po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Po, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Pero dapat po maging specific tayo, di ba? Dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Yun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience, no? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo.
Malamang po, bagi ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento, Ka Edwin, ano po? Oh. Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Bako, mabuti po, nabanggit niyo po yan, Ka Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano man pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala po. Kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisin sa ating bansa. Ano ha? Ka Edwin, meron pa po ba kayo gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo? Gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. Huwag ko kayo madadala na imbitahan uli kami at makapagkape po rito kasama ninyo. Ayun. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Ayan, maraming pong salamat, Ka Edwin, ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Napanood natin yung sinasabi ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Edwil Zabala. Doon sa mga kababayan natin na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ipapaliwanag po namin ito kung bakit nagkaganito. Ngayon, gagawa tayo ng reaksyon dito. Unang-una, ang sabi niya rito, bakit kailangan natin magsalita sapagkat kagaya ng sinabi nila ng anchor natin dito na si kapatid na Jen at Nelson, ikinakabit yung Iglesia ni Cristo sa pamilyang Duterte. Kaya kailangan ng magsalita ng Iglesia ni Cristo kung ano ang stand natin sa nangyayari ngayon dito sa bansang Pilipinas. Napaka-ikli lang ng sinabi niya, di ba? Pero malaman ito. Kagaya ng sinabi niya, unang-una sabi niya, kung maalala ninyo yung rally natin noong January 13, ang sabi doon, di ba, ang hinihiling natin kapayapaan at pagkakaisa, di ba? Sa mga namiminuno dito sa ating bansa. Anyari, ito na yung sinasabi natin dito, bunga ito ng hindi pagsunod sa payo at panawagan ng Iglesia ni Cristo noong January 13, kung maalala ninyo yung National Rally for Peace. Bagamat marami pang tumutuligsa, marami pang umuusig doon sa ginawa nating Rally for Peace. Pero ngayon, ano na nangyari? Anyari. Di ba? Nagkawatak-watak. Ito na yung sinasabi natin. Ito na yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na magkakaroon lang ito ng pagkabuklod-buklod. Nangyari na ba? Of course, nakikita na natin nagbuklod-buklod na ang sambayan ng Pilipino. May pro at may anti. Di ba? At ang masaklap pa nito, kagaya ng sinabi niya, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi nakikita ito sa buong mundo. Na tayo rito sa Pilipinas ay magulo sapagkat nagkabuklod-buklod. Ulitin ko, ito yung sinasabi na bunga ng hindi pagsunod at hindi pagdinig sa mga panawagan ng Iglesia ni Cristo noong rally na ginawa natin noong January 13, 2025. Ito na yon, nagkabuklod-buklod na. Ano ang bunga nito? Magulo ang Pilipinas ngayon. Kagaya ng sinabi niya, nagtanong ito si kapatid na Nelson, be specific daw. Maging specific po tayo rito para naman sa kapatiran din ng mga manonood natin. Okay, sinagot din ng kapatid na Edwil Zabala na sabi niya, kung sino mang Pilipino ang nagkasala dito sa ating bansa ay dapat na dito rin litisin. Maliwanag yan. At sinabi niya pa,
At yun naman talaga ang dapat kahit sino ha, walang pinipili ito. Mahirap ka man, mayaman ka man, or makapangyarihan ka, kahit sino, basta dito ka nagkasala sa Pilipinas, dito ka dapat litisin sapagkat gumagana naman yung judiciary natin dito. Yung hudikatura natin dito sa Pilipinas. Gumagana yan. Magpahanggang ngayon. Totoo naman yan. Ang tanong, bakit kasi? Alam na ninyo ang ibig ko sabihin. Dapat dito siya nagkasala sa Pilipinas, kung mga Pilipino ang nagawa niya ng kasalanan, dapat yung mga Pilipino din ang husga sa kanya at ang Pilipino din ang magbibigay ng kaparusahan sa kapwa Pilipino. Hindi yung dadalhin tayo doon sa ibang bansa at doon tayo husgahan ng ibang lahi. Hindi naman natin kalahi yun. Simple, di ba? Basic yan yung sinasabi natin. Basic lang yan dapat. Pero kagaya ng sinasabi natin dito, matatalino kasi yung iba. Lalo na yung mga nasa posisyon. Napakatalino nila. Ngayon, ulitin ko, kung sinunod lang sana yung panawagan ng Iglesia ni Cristo na kapayapaan sapagkat marami pang dapat asikasuhin, marami pang dapat unahin na mga pangyayari, mga bagay, mga problema ng ating bansa, yun ang dapat unahin, hindi yung pamumulitika lamang. Alam naman natin, ganitong panahon, talagang politika ito. Sapagkat panahon ng eleksyon ito Kaya hindi natin maiwasan na idikit ang politika. Para lang gumanda yung iba, para lang maging magaling yung iba, para umangat lang yung iba sa sarili nilang kapakanan. Napakasimple lang. Kaya sana mga kapatid at mga kababayan natin, huminahon po tayo. Huwag tayo magpadala ng ating bugsok, ng ating damdamin. Sapagkat tayo din po ang mahihirapan pagdating ng panahon. Diba? With that, maraming salamat at sana nakatulong lalo na sa mga kapatid natin dito sa Iglesia ni Cristo at syempre sa mga hindi pa kaanib, mga kababayan natin, naintindihan ninyo at naunawaan ninyo ang gusto at nais ng aming tagapamahalang pangkalahatan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po at kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Puwera lang sa mga taong hindi nag-iingat.